Okay, magandang araw sa lahat. Ah, Tayo ay dadako na sa panibagong video na naman ng Filipino 5. So nakaraan, ating pinag-aralan yung tungkol sa sugnay, and I am very sorry, no, putol pala, no, naputol, hindi ko na-check talaga siya before ko na-upload. Naputol pala yung record, no. Yan. So pasensya na. At sana, no, matapos nyo na yung mga gawain hanggang bukas na lamang. At babalik na tayo sa school on Wednesday, Miyerkules. Yan. Kita-kita tayo sa Miyerkules. Okay? Sige, so bagong lahat, magbalik-aral tayo. No? Dahil naputol yung video, pero I hope na-gets nyo pa rin, no? Kahit naputol yung video kasi nagbasa naman kayo sa mga aklat nyo. Sana nga nagbasa kayo sa mga aklat ninyo. Okay, sige. So, pag sinabi nating sugnay na makapag-iisa, no, ang tawag sa lipon ng mga salitang buo ang diwa. Okay? So, katulad ito ng pangungusap. Halimbawa, masaya ang magkaroon ng mga kaibigan. Na-discuss ko na ito last time. Ibabalikan lang natin. Ang dumadaloy na dugo sa iyo. Yan. Laging isipin ang pagiging positibo. Okay? Pag sinabi naman natin sugnay na hindi makapag-iisa, dito natin makikita, no, yung mga pangatnig. Okay? Ito naman yung salitang hindi buo ang diwa niya, hindi siya makakatayo na siya lang. Hindi mo siya matatawag talaga na pangungusap. Unlike sa sugnay na makapag-iisa na pwede mo pa siyang tawaging pangungusap, no? So, kailangan nito, ang sugnay na di makapag-iisa, kailangan niya yung sugnay na makapag-iisa para maging buo ang diwa at pwedeng tawaging isang pangungusap. Ang mga clues natin is yung mga pangatnig, no? Kaya, kung, kapag, dahil, upang, no? Para, sapagkat, yan yung mga clues natin, no? Para tukuyin kung sugnay na hindi makapag-iisa. Yan, halimbawa niyan, ganito. Para hindi maging negatibo. So, sa gawain ninyo last time, hindi ko pa natignan talaga lahat, no? Kung nakapagpasa na kasi isang upuan lang yung gagawin. Ano isang upuan? Like, i-check ko siya ng isang upuan lang, no? I-ano ko lang, tignan ko lahat. At saka, ire-record ko din kung tama yung mga sagot ninyo. So, baka mamaya, kung wala akong klase, baka mamayang gabi, masisend ko sa inyo yung mga kulang nyo pa para bukas makomply nyo na. No? Ayan. Sige, tingnan muna natin dito. Balik tayo dito sa gawain ninyo. Halimbawa dito, meron tayong sugnay na makapag-iisa at meron din tayong sugnay na hindi makapag-iisa. So, ang gagawin nyo diba dito, pipili kayo sa bawat table, dyan sa chart, pipili kayo na pwede nyong ipapares, no, na sugnay. Yung tama talaga na sugnay na pwede mong ipares upang makabuo ka ng makabuluhan na pangungusap. Okay, dito sa una, magaling tumugtog, hindi lahat sasagutan natin Yan. So, magaling tumugtog ng gitara si Gabi. Ano ang sugnay na hindi makapag-iisa na pwede nating ipare sa sugnay na ito? Ano ba? Okay, ang tamang sagot dito ay, dahil araw-araw siyang nagsasanay. Diba? Practice makes you perfect. Tama ba? Yan, pag lagi ka nag-ensayo, nagsasanay, magiging magaling ka sa isang bagay. Ganon. Hanap pa tayo ng isa na lang. Sugnay na makapag-iisa dito. Halimbawa ito. Si Ana ang nagluluto ng hapunan. Ano ang pwede nating ipagsama dito na sugnay na hindi makapag-iisa? Hapunan. Kapag, gabi na, umuuwi ang mga magulang niya. So, si Ana ang nagluluto ng hapunan kapag gabi na, uuwi ang mga magulang niya. Okay. Nakuha ba ang sugnay? Sana nakuha ninyo ngayon, dadako na tayo sa ating panibagong aralin. Okay, kunin na inyong aklat sa pahina 300, at buksan ito sa pahina 309, Pilipino na aklat. Katig ninyo. Yan, buksan yan sa pahina 309. Okay, pag sinabi naman nating pangungusap, ulit-ulit na tayo dito, diniscuss na natin to. Salita, uli pa ng mga salitang may buo ang diwa, no? Buo ang diwa niya.
Tandaan, ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, when you are writing sentences, it starts with a capital letter and ends with a proper punctuation mark, no? Pwedeng period, question mark, or exclamation point. Depende sa sentence ninyo. Okay? So, ang pangungusap, nagsisimula sa malaking titik. Okay? At nagtatapos naman ito sa wastong bantas. Tandaan yan. Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Napaka-importante ng bahagi ng pangungusap na ito, no? Tawag niyan, na-discuss na natin to actually, pero sa English ata, or na-discuss na natin to sa Filipino, pero babalikan natin. Okay? So, meron dalawang bahagi ng pangungusap. Ito ang tinatawag nating, are you familiar with this? Of course you are. Simuno at panaguri. Kung sa English pa, ano simuno? The subject. Simuno o paksa, ha? The subject. Kung sinabi naman natin panaguri, ito ang predicate. No? Predicate. Okay. Pag simuno, ano nga ang simuno? Bahaging pinag-uusapan sa pangungusap. Okay? So, nakikilala ang mga ito sa pamamagitan ng mga panandang. Anong mga panandang na ginagamit para ma-identify natin na ito ay isang simuno? Sina, ang mga. O, halimbawa, ang mansanas ay kulay pula. Iyan ang pinag-uusapan sa pangungusap. Nakasuot ng pulang bestida si Ana. Sinong pinag-uusapan sa pangungusap? Si Ana. So, yan ang ating simuno. Nakuha ninyo? Nakuha ba si simuno? Na-refresh ba sa mind ninyo? Yan. Sige, pag sinabi naman nating panaguri, bahaging nagsasabi tungkol sa simuno o paksa ng pangungusap. Yan, ito na yung nagsasabi ano bang ginagawa, no? Ano bang nangyayari doon sa simuno sa pangungusap. So, usually, ang panaguri, kung ito ay makikita mo sa hulihang bahagi, ito ay kasunod ng salitang ay, ay, no? Salitang ay. Okay, so halimbawa, ang mansanas ay kulay pula. So, nagsasabi siya tungkol sa simuno. Ano nga simuno natin kanina? Ang mansanas. Nakasuot ng pulang bestida si Ana. Si Ana, ano daw? Tinutukoy si Ana. Nagsasabi tungkol kay Ana, siya ay nakasuot ng pulang bestida. So, napakadali lamang. So, nandyan sa aklat nyo, meron dyan buo. So, wag na natin yan discuss, no, yung buo. Mas importante naman ang pagtukoy sa simuno at panaguri. Alam nyo na to, class. Like, balik-aral lang talaga tayo, no? I-refresh lang natin sa mind nyo. Yan. So, try ninyo, no? Pag sinabi nating simuno dito, mamaya, it's color pula, ha? Pula yung simuno, at saka color green ang panaguri. Ayan. Sige, meron tayong mga halimbawa ng mga pangungusap dito. Basahin ko, ang babaeng nakadilaw na damit ay nagbebenta ng puto. Ang astig naman ang nagbebenta ng puto na to. Yan, ang babaeng nakadilaw na damit ay nagbebenta ng puto. Okay, ano ang ating simuno? Okay, ang babaeng nakadilaw na damit. Ano naman ang ating panaguri? Anong ginagawa niya nung tinutukoy sa kanya? Siya ay nagbebenta ng puto. Nakuha? O, next. Malakas na pinalakpakan ang talumpati ni Pangulong Duterte. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Sino ang pinag-uusapan sa pangungusap? Sino ang ating simuno? Anong pinag-uusapan sa pangungusap? Ano yung malakas na pinalakpakan? Okay? Ang talumpati ni Pangulong Duterte. O, nagsasabi, ano daw yung talumpati ni Pangulong Duterte? Nagsasabi tungkol sa simuno. Ito ay malakas na pinalakpakan. Yan ang mga tao. Baka napaka-meaningful ng talumpati ni Pangulong Duterte. Okay, panghuling pangungusap, no? Para sa halimbawa, nagalaw. Binigyan ng unang gantimpala ang kumuha ng pinakamagandang litrato. Ano ang ating simuno dito? Okay, di ba usually ang bantas na nasa simuno or tawagin yung clue natin is yung salitang ang, si, sina, ang mga, no? Sige, so ang ating simuno dito ay ang kumuha ng pinakamagandang litrato. Ano daw ang nagsasabi tungkol sa pagkuha ng
pinakamagandang litrato. Okay, binigyan ng unang gantimpala. Okay, nakuha ba ninyo ang simuno at panaguri? Okay, ang activity ninyo sa aklat, napakadali lamang. Tutukuyin ninyo kung ito ay simuno o panaguri. Okay, so sagutan ninyo ang pahina 310. Kaya ko ito. Kaya ko ito ba yung title? Ay, hindi. Alam ko ito. Sorry, hindi na-edit ha. Alam ko ito. So, ang gagawin nyo dyan, tukuyin kung simuno o panaguri ang may salungguhit sa pangusap. Isulat ang tamang sagot sa patlang. So, pwedeng S or P na lang na para hindi na kayo mahirapan pa. 310, alam ko. Ito, napakadali lang yan, class. Paano lang yung tinutukoy dyan? Okay? Sana nakuha ninyo. Yun lamang para sa ating Filipino. Meron pa tayong kasunod na video nito, no? Siguro math and then English. Okay? Maraming salamat sa pakikinig.